Yes, hello mga kailian. Ito po ang ating first vlog ngayon kung saan ay topic po natin sa West sa FB ang mga kaganapan po dito sa Western Pangasinan. And of course, nandito tayo sa ating first interviewee, ang napakaganda at napakasipag po na konsihal ng Alaminos City, Pangasinan. Walang iba kundi si Honorable Applejoy Bakay Tolentino. So, pasukin na natin siya sa kanyang office. Hello, good morning po sa inyong lahat. Ayan ang ating napaka-fabulous na konsihal. Wow, napakaganda. Napakasipag po natin konsihal. So, kumusta po kayo ngayon, ma'am? Ngayon, sobrang wala na akong boses kasi napakaraming mga events, pero syempre dahil nag-request ang aking napakagandang kaibigan na i-interview po ako. Ayan, pinagbigyan po natin sila at tinanggap po sila sa opisina wholeheartedly. Thank you so much po. So ngayon, Consi, ang pag-uusapan natin, itong mga kaganapan po or mga accomplishments and discussions po sa inyong hawak na committee. So kayo po ang in charge or chairman po ng Committee on Environment. Tama po ba? Yes po. Committee on Environment, Disaster Risk Reduction, Waste Management, Slaughter. Yeah, so napakalawak po ng concept natin, Yes, ano. So ano po yung madalas na issue po na dinudulog po sa inyo? Tungkol po sa environment, Yes, ma'am. doon po sa waste proper management po dito sa Alaminos. Kasi alam naman po natin na napakaganda ng environment ng Alaminos. Yes po. Pero syempre pag pumunta ka ng 100 Islands, hindi lang naman yung mismong magandang lugar ang nakikita nila. Opo. Dapat nakikita rin nila kung gaano kalinis, gaano kaayos. And at the same time, yung mga gustong mag-invest at tumira dito, syempre dapat makita nila na ang Alaminos City, maayos ang mga kanal, maayos lahat para pagdating sa public health, pagdating sa reduction ng mga pollution, Yes po. makikita nila na Alaminos is manageable. Pagdating sa environment, pagdating sa scope ng mga waste management, ayun po. So ano po yung mga steps po na isinagawa para po ma-comply lahat ng ito? Napakaraming steps ma'am. Actually, napakaraming committee hearing ang nagaganap ngayon para sa ating mga wetlands, sa ating mga slaughter. Lahat po kasi napakalawak po ng sakop ng environment. Yes. At 2 years ko pong nakaupo dito as councilor. Marami pong mga former councilors na tinutuloy ko lang po yung mga start nila ng mga committee, ng mga ordinance. Kaya, in respect din sa kanila, nakita ko rin na hindi siya yung magtatanim ka ng puno ngayon, bukas may puno na. Kaya talagang process talaga. Actually, nung papa ko pa po 15 years ago, councilor, nahawakan din niya yung Committee on Environment. At yung mga naumpisa nila, tinutuloy ko lang din. Hindi ko naman siya sinasabing ako lahat. Yes po. So kamakailan lang po ay naging part din po kayo ng public hearing po kasama yung mga market vendors ng Alaminos. So ano po yung mga napag-usapan doon, Consi? Yes, ma'am. Meron po kasi kaming committee tungkol sa ordinansa ng mga longganisa dito sa Alaminos bilang vice chairperson din ng livelihood program dito po. Napag-usapan po namin na ang longganisa po kasi is sikat Alaminos longganisa. So sa fiesta, gusto namin siyang makilala. Hindi lang 100 Islands, magkakaroon din tayo ng longganisa making dito po sa ating syudad. Pero syempre, para po maipakita sa mga turista at sa ibang mga ibang lugar na ang longganisa natin ay competitive, hindi lang siya basta-basta. Pinag-usapan po ng mga vendors natin na dapat may protocol kami, may proper ingredients, proper sizes, para uniform po. Yes Pag po. nagbebenta sa palengke, nagbebenta online, nagbebenta ang lahat ng taga-Alaminos, yung lasa niya is hindi iba-iba. Iisa lang. Para na rin po sa pagdating ng panahon, yung culture natin is very rich pagdating sa longganisa. Yes po. So aside from being active po bilang isang konsihal, kayo po ay mahilig din pong mag-TikTok, mag-vlog. Yeah. So ano pong naging dahilan, ma'am, bakit nakahiligan po ninyo ito? Actually, ma'am, dati po kasi, mahilig na po ako mag-picture ng remembrance ko sa mga magagandang lugar. Pero hindi ko po akalain na aabot ako sa pag-vlog. Kasi napaligiran din ako ng mga tamang taong maganda at magagaling na team.
na mas magaling mag-isip sa akin, mga millennial din. So, dahil sa napaka-creative nila, tapos ako naman go lang ng go, hindi ko kasi sinasabi na ako lang yun eh. May team ako sa likod ko na gumagawa din nun, nag-research. Pero ang sabi ko sa kanila, hindi ito para maging famous. Mas gusto kong maging effective na leader kaysa maging famous. So, ang ipapakita natin dito is yung ano yung trabaho ko, ano yung mga ginagawa ko talaga, likod at sa entablado. Anong ginagawa ko sa likod. Kung kumakain ako ng marami, umabot nga po ng 1 million views yung nagsasandok ako ng kanin. Kasi yun po talaga yung totoo. Kasi marami po kami kinakain before event. So yun, sabi ko, ang mga tao sa Alaminos, mas gusto nila yung totoo yung pinapakita mo kaysa yung parang gumagawa ka lang ng show na for show lang. Yes po. Yes, ma'am. Kaya ang pinapakita ko po din yung mga stolen shots, stolen videos, yung tunay na nangyayari, ma'am, sa mga barangay pag pumupunta po ako. Oh, yes. So, aside from being a vlogger, ma'am, kayo din po ay isang may bahay at saka isang beauty queen po. Yes, So, paano nyo po nababalanse po yung oras ninyo para gawin nyo po lahat ng inyong mga tungkulin po? Actually, kasi syempre ang aking husband ay very understanding din. Dahil pares din kami ng career. Kaya sa amin dalawa, siya talaga yung mas naglilinis, naglalaban. Hindi kasi ako yung tipo ng girl na old style ba na ako lahat. Syempre career woman ako. Mas pina-priority ko yung work ko kaysa yung mga work ko sa bahay. So, meron naman kami din kasama sa bahay. At saka, yung time ko talaga, very hectic. Pero, mas marami akong nagagawa, mas na-maximize ko yung time ko pag ang dami kong ginagawa. For example, 8 to 5 busy ako. Yung 6 to 7, naisip ko lahat ng mga dapat kong gawin. Kasi yun yung free time ko. Unlike pag the whole day wala akong gagawin, wala akong naisip na gawin. Kaya mas gusto ko po na hectic yung schedule ko. Marami ang nagagawa. I see. So, kung meron po kayong isang treasured moment na gusto nyong i-share sa ating mga kababayan, ano po yun? Treasured moment ko siguro sa aking experience sa Yes life. po. Ang pinaka-treasured moment ko is yung nanalo ako sa abroad. So, Opo, kasi sabi po nila sa akin nung nanalo ako ng Miss Alaminos, since ang papa ko is counselor noon. Sabi nila, lutong na ka, gano'n. Pero sabi ko, isa rin siya sa mga dahilan ba't ako nag-apply audition sa mga international kasi gusto kong patunayan na hindi dahil counselor ang papa ko dito kaya ako nanalo Miss Alaminos at hindi ako yung tipo na beauty queen na isang gabi lang nanalo, bukas wala nang ginagawa. Gusto ko tuloy-tuloy yung mga advocacy ko. Kaya din po, from beauty queen, tinuloy ko po as counselor. Kasi gusto ko po talagang ituloy yung mga sinasabi ko noong 19 ako. see. Na gusto kong maging isang good ambassadress ng goodwill dito sa Alaminos. Opo. So, how do you define Apple Joy as a counselor and Apple Joy as a simple woman? As a counselor, siguro may define ko yung sarili ko na isa sa mga pinaka-humble. Kasi kung ano man yung ginagawa ko dati, kumakain ako ng street foods, naglalakad sa palengke, mag-isa, nakachinelas, ganun pa rin po, hindi ko siya binago. Pag tinitignan ko rin yung sarili ko sa salamin, hindi ko nakikita ang konsehal ako. Nakikita ko pa rin yung batang nangangarap na makatulong sa maraming tao. Kasi po, hindi naman po ako pinanganak na mahayaman. So, parang dito sa work ko, napakadaling maintindihan ko yung mga situation. Kasi pinanggalingan po namin talaga. Dati ang daddy ko, tricycle driver. Kaya, lahat ng mga toda na nagre-request sa akin ng uniform, pag may makita kayo ma'am na apple green na may white na sublimation, ako po nagbigay nun. Kasi history po yan na daddy ko dati nagpapasada. Pag wala kaming pasada or wala kaming may sakay, wala kaming makain, nag-antay kami. Tapos pag meron kaming, kasi ako yung conductor, bata pa ako, tsaka pa lang kami bibili ng noodles, itlog. Ganun ma'am, kaya
naiintindihan ko, ay, magtinginan lang kami ng mahirap. Gets ko. Mm-mm. Yes, ma'am. And lastly po, ano pong legacy naman po ang nais ninyong maitatak sa ating mga viewers, lalo na po sa inyong kapwa Alaminians? Legacy. Wala sa edad ang pagsisilbi. Parang ang mayor namin, isa siya sa mga pinakabatang mayor sa buong Pilipinas. Isa po siya sa mga hinahangaan ko at inspiration ko. Ang dami rin pong mga public servant ngayon na bata pa, pero ang dami din nagawa. Pero syempre, in respect din dun sa mga mas nakakatanda, kasi kami ng mga millennials, na mga politicians, sinasabi nila, bata pa, hindi pa marunong. Kaya yun, ma'am. Isa ako sa mga soldier na nagpapatunay na ang mga millennials po ay may magagawa din pagdating sa public service. At syempre, ang legacy na gusto ko rin pong iwan dito sa Alaminos, lahat po ng taga-Alaminos, isipin po natin lagi ang para sa future ng ating mga susunod na mga kabataan, mga bata dito. Kaya, kasi po nawawala na po yung magandang asal. Sana po sa buong Alaminos, yung ipakita po natin sa mga estudyante, sa mga bata, yung pagiging disciplinarian ng mga magulang natin sa atin noon. Dapat ipasa po natin yun para pagdating ng panahon, pag nawala na tayo, yung mga future generation, magalang pa rin, mapagkumbaba pa rin, at marunong pa rin silang mag-appreciate ng ganda ng lugar natin. Hindi na sila kailangang pumunta ng abroad para makita nila, ma-experience nila na, mas maganda doon. Mas magandang tumira po dito sa Alaminos. Basta ang mga tao po ay nagkakaisa, nagsasama-sama, at saka nagpapakita ng concern sa isa't isa. Okay to. So, thank you so much po sa ating maganda at masipag na konsihal ng Alaminos, Apple Joy Bakay. At mga kailian, abangan nyo po ang aming susunod na mga adventure. Dito lamang po yan sa Westes sa FB. Yes, hello mga kailian. Ito po ang ating first vlog ngayon kung saan ay topic po natin sa Westes sa FB ang mga kaganapan po dito sa Western Pangasinan. And of course, nandito tayo sa ating first interviewee, ang napakaganda at napakasipag po na konsihal ng Alaminos City, Pangasinan. Walang iba kundi si Honorable Apple Joy Bakay Tolentino. So, pasukin na natin siya sa kanyang office. Hello, good morning po sa inyong lahat. Ayan ang ating napaka-fabulous na konsihal. Wow, napakaganda at napakasipag po nating konsihal. So, kumusta po kayo ngayon, ma'am? Ngayon, sobrang wala na akong boses kasi napakaraming mga events, pero syempre dahil nag-request ang aking napakagandang kaibigan na i-interview po ako. Ayan, pinagbigyan po natin sila at tinanggap po sila sa opisina wholeheartedly. Thank you so much po. So ngayon, Consi, ang pag-uusapan natin, itong mga kaganapan po or mga accomplishments and discussions po sa inyong hawak na komite. So kayo po ang in charge or chairman po ng Committee on Environment. Tama po ba? Yes po. Committee on Environment, Disaster Risk Reduction, Waste Management, Slaughter. Yeah, so napakalawak po ng concept natin, Yes, ano. So ano po yung madalas na issue po na dinudulog po sa inyo? Tungkol po sa environment, Yes, ma'am. doon po sa waste proper management po dito sa Alaminos. Kasi alam naman po natin na napakaganda ng environment ng Alaminos. Yes po. Pero syempre pag pumunta ka ng 100 Islands, hindi lang naman yung mismong magandang lugar ang nakikita nila. Opo. Dapat nakikita rin nila kung gaano kalinis, gaano kaayos. And at the same time, yung mga gustong mag-invest at tumira dito, syempre dapat makita nila na ang Alaminos City, maayos ang mga kanal, maayos lahat para pagdating sa public health, pagdating sa reduction ng mga pollution, Yes po. makikita nila na Alaminos is manageable. Pagdating sa environment, pagdating sa scope ng mga waste management. Ayun po. So ano po yung mga steps po na isinagawa para po ma-comply lahat ng ito? Napakaraming steps, ma'am. Actually, napakaraming committee hearing ang nagaganap ngayon para sa ating mga wetlands, sa ating mga slaughter. Lahat po kasi napakalawak po ng sangkop ng environment. Yes. At 2 years ko pong nakaupo dito as counselor. Marami pong mga former counselors na tinutuloy ko lang po yung mga start nila ng mga committee.
ng mga ordinance. Kaya, in respect din sa kanila, nakita ko rin na hindi siya yung magtatanim ka ng puno ngayon, bukas may puno na. Kaya talagang process talaga. Actually, nung papa ko pa po 15 years ago, counselor, nahawakan din niya yung Committee on Environment. At yung mga naumpisa nila, tinutuloy ko lang din. Hindi ko naman siya sinasabing ako lahat. Yes po. So, kamakailan lang po ay naging part din po kayo ng public hearing po kasama yung mga market vendors ng Alaminos. So, ano po yung mga napag-usapan doon, Consi? Yes, ma'am. Meron po kasi kaming committee tungkol sa ordinansa ng mga longganisa dito sa Alaminos. Bilang vice chairperson din ng livelihood program dito po, napag-usapan po namin na ang longganisa po kasi is sikat Alaminos longganisa. So sa fiesta, gusto namin siyang makilala. Hindi lang 100 islands, magkakaroon din tayo ng longganisa making dito po sa ating syudad. Pero syempre, para po maipakita sa mga turista at sa ibang mga ibang lugar na ang longganisa natin ay competitive, hindi lang siya Yes. basta-basta. Pinag-usapan po ng mga vendors natin na dapat may protocol kami, may proper ingredients, proper sizes, para uniform po. Yes Pag po. nagbebenta sa palengke, nagbebenta online, nagbebenta ang lahat ng taga-Alaminos, yung lasa niya is hindi iba-iba. Iisa lang. Para na rin po sa pagdating ng panahon, yung culture natin is very rich pagdating sa longganisa. Yes po. So, aside from being active po bilang isang konsihal, kayo po ay mahilig din pong mag-TikTok, mag-vlog. Yeah. So, ano pong naging dahilan, ma'am? Bakit nakahiligan po ninyo ito? Actually, ma'am, dati po kasi, mahilig na po ako mag-picture ng remembrance ko sa mga magagandang lugar. Pero hindi ko po akalain na aabot ako sa pag-vlog. Kasi napaligiran din ako ng mga tamang taong maganda at magagaling na team na mas magaling mag-isip sa akin, mga millennial din. So, dahil sa napaka-creative nila, tapos ako naman go lang ng go. Hindi ko kasi sinasabi na ako lang yun eh. May team ako sa likod ko na gumagawa din nun, nag-research. Pero ang sabi ko sa kanila, hindi ito para maging famous. Mas gusto kong maging effective na leader kaysa maging famous. So, ang ipapakita natin dito is yung ano yung trabaho ko, ano yung mga ginagawa ko talaga, likod at sa entablado. Anong ginagawa ko sa likod. Kung kumakain ako ng marami, umabot nga po ng 1 million views yung nagsasandok ako ng kanin. Kasi yun po talaga yung totoo. Kasi marami po kami kinakain before bed. So yun, sabi ko, ang mga tao sa Alaminos, mas gusto nila yung totoo yung pinapakita mo kaysa yung parang gumagawa ka lang ng show na for show lang. Yes po. Yes, ma'am. Kaya ang pinapakita ko po doon yung mga stolen shots, stolen videos, yung tunay na nangyayari, ma'am, sa mga barangay pag pumupunta po ako. Oh, yes. So, aside from being a vlogger, ma'am, kayo din po ay isang may bahay at saka isang beauty queen po. Yes, So, paano nyo po nababalanse po yung oras ninyo para gawin nyo po lahat ng inyong mga tungkulin po? Actually, kasi syempre ang aking husband ay very understanding din. Dahil pares din kami ng career. Kaya sa amin dalawa, siya talaga yung mas naglilinis, naglalaban. Hindi kasi ako yung tipo ng girl na old style ba na ako lahat. Syempre career woman ako. Mas pina-priority ko yung work ko kaysa yung mga work ko sa bahay. So, meron naman kami din kasama sa bahay. At saka, yung time ko talaga, very hectic. Pero, mas marami akong nagagawa, mas na-maximize ko yung time ko pag ang dami kong ginagawa. For example, 8 to 5 busy ako. Yung 6 to 7, naisip ko lahat ng mga dapat kong gawin. Kasi yun yung free time ko. Unlike pag the whole day wala akong gagawin, wala akong naisip na gawin. Kaya mas gusto ko po na hectic yung schedule ko. Marami ang nagagawa. See. So, kung meron po kayong isang treasured moment na gusto nyong i-share sa ating mga kababayan, ano po yun? Treasured moment ko siguro sa aking experience sa Yes life. po. Ang pinaka-treasured moment ko is yung nanalo ako sa abroad. Opo, kasi sabi po nila sa akin nung nanalo ako ng Miss Alaminos, since ang papa ko is
counselor noon. Sabi nila, lutong na ka, gano'n. Pero sabi ko, isa rin siya sa mga dahilan ba't ako nag-apply audition sa mga international kasi gusto kong patunayan na hindi dahil counselor ang papa ko dito kaya ako nanalo Miss Alaminos at hindi ako yung tipo na beauty queen na isang gabi lang nanalo bukas wala nang ginagawa. Gusto ko tuloy-tuloy yung mga advocacy ko. Kaya din po from beauty queen tinuloy ko po as counselor kasi gusto ko po talagang ituloy yung mga sinasabi ko noong 19 ako. Na gusto kong maging isang good ambassadress ng goodwill dito sa Alaminos. Opo. So, how do you define Apple Joy as a counselor and Apple Joy as a simple woman? As a counselor, siguro may define ko yung sarili ko na isa sa mga pinaka-humble. Kasi kung ano man yung ginagawa ko dati, kumakain ako ng street foods, naglalakad sa palengke, mag-isa, nakachinelas, ganun pa rin po, hindi ko siya binago. Pag tinitignan ko rin yung sarili ko sa salamin, hindi ko nakikita ang konsehal ako. Nakikita ko pa rin yung batang nangangarap na makatulong sa maraming tao. Kasi po, hindi naman po ako pinanganak na mayaman. So, parang dito sa work ko, napakadaling maintindihan ko yung mga situation. Kasi pinanggalingan po namin talaga. Dati ang daddy ko, tricycle driver. Kaya, lahat ng mga toda na nagre-request sa akin ng uniform, pag may makita kayo ma'am na apple green na may white na sublimation, ako po nagbigay nun. Kasi, history po yan na daddy ko dati nagpapasada. Pag wala kaming pasada or wala kaming may sakay, wala kaming makain, nag-antay kami. Tapos, pag meron kaming, kasi ako yung conductor, bata pa ako, tsaka pa lang kami bibili ng noodles, itlog. Ganun ma'am, kaya naiintindihan ko, ay, magtinginan lang kami ng mahirap. Gets ko. Yes ma'am. And lastly po, ano pong legacy naman po ang nais ninyong maitatak sa ating mga viewers, lalo na po sa inyong kapwa Alaminians? Legacy. Wala sa edad ang pagsisilbi. Parang ang mayor namin, isa siya sa mga pinakabatang mayor sa buong Pilipinas. Isa po siya sa mga hinahangaan ko at inspiration ko. Ang dami rin pong mga public servant ngayon na bata pa, pero ang dami din nagawa. Pero syempre, in respect din doon sa mga mas nakakatanda, kasi kami ng mga millennials, na mga politicians, sinasabi nila, bata pa, hindi pa marunong. Kaya yun ma'am, isa ako sa mga soldier na nagpapatunay na ang mga millennials po ay may magagawa din pagdating sa public service. At syempre, ang legacy na gusto ko rin pong iwan dito sa Alaminos, lahat po ng taga-Alaminos, isipin po natin lagi ang para sa future ng ating mga susunod na mga kabataan, mga bata dito. Kaya, kasi po nawawala na po yung magandang asal. Sana po sa buong Alaminos, yung ipakita po natin sa mga estudyante, sa mga bata, yung pagiging disciplinarian ng mga magulang natin sa atin noon. Dapat ipasa po natin yon para pagdating ng panahon, pag nawala na tayo, yung mga future generation, magalang pa rin, mapagkumbaba pa rin, at marunong pa rin silang mag-appreciate ng ganda ng lugar natin. Hindi na sila kailangang pumunta ng abroad para makita nila, ma-experience nila na, mas maganda doon. Mas magandang tumira po dito sa Alaminos. Basta ang mga tao po ay nagkakaisa, nagsasama-sama, at saka nagpapakita ng concern sa isa't isa. Okay, so thank you so much po sa ating maganda at masipag na konsihal ng Alaminos, Apple Joy Bakay. At mga kailian, abangan nyo po ang aming susunod na mga adventure. Dito lamang po yan sa Westes sa FB.